Matapos ang isang napakatinding revelasyon patungkol sa Succession War at sa kay Prinsipe Wobble na hindi pala eligible sa Succession War, ay ngayon na lumabas ng full chapter 412 ng Hunter x Hunter ay sa wakas masasaksihan na natin ang isa sa napakatinding twist at paghaharap dito sa serye. Pati ng tungkol sa susunod na matindiring hakbang na gagawin ni Kurapika at marami pang iba mga kaibigan ng ating matutunghayan sa video to. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay question at nagsimula ang chapter dito sa karagatan na kung saan ay makikita ang Black Whale na ayon dito na approximately 1.5 month na lang daw ang natitirang panahon para makarating sila sa New Continent. Kasunod niyan ay nilipat naman na eksena dito sa loob ng room 1014 na ayon dito ay ito raw ang mga kaganapan 5 hours bago ang pag-issue ng special martial law. At dito sa loob ng room ipinakita ang gulat na reaksyon ng lahat ng dumalo sa Nenplast dahil sa revelasyon ni Kurapika na hindi raw eligible ang Prinsipe Wobble sa Succession War. Napatawa naman si Slaka na sabi, alam ko naman na desperado ka pero ang lamya naman ang kasinungalingan mo na yan. Ano nga yun ulit? Base sa paliwanag mo, ang mga lower rank ng mga prinsipe ay pwede palang makasurvive sa Succession War basta tatakbo at iiwas lang sila sa iba pang prinsipe na balak silang patayin hanggang sa matapos ang deadline ng Succession War. Pero si Wobble ay hindi pala eligible sa Succession War in the first place. At ngayon ay i-disregard lang natin yan at magpatuloy lang sa Nen lessons natin. Sa tingin mo ba na basta-basta ka na lang dito na magsinungaling at magbigay sa amin na napakaraming impormasyon ng ganun-ganun lang? Inuchi sagot naman ni Kurapika na wala akong ni isang kasinungalingan na sinabi sa inyo. Of course ay ang parte tungkol sa limitasyon nitong Succession War ay pawang teorya ko lamang pero lubos ko itong pinaniniwalaan. O baka sinasabi mo na maghintay pa ako sa iba pang ebidensya para mapatunayan na totoo ang mga pinagsasabi ko. Kaya bibigyan ko na lang kayo ng time. I-reschedule na lang muna natin ang klase ng alas 10 ng umaga. Pero sa ngayon ay maaari muna kayong bumalik sa inyong mga room at pag-isipan ang mga sinabi kong impormasyon sa inyo. Maaari lang kayong bumalik kung gugustuhin nyo pa na magpatuloy sa pag-participate sa Nen lessons natin. Matapos niyan ay nilipat muna eksena 48 hours bago ang deklarasyon ng special martial law. So roughly mga 1 and more than half a day ang eksenang ito bago in-reveal ni Kurapika sa mga guards and servants na hindi eligible si Wobble sa Succession War. Dito ay napasabi si Bill na di raw siya makapaniwala na plinano raw pala ni Beyond na isingit ang kanyang anak sa isa sa mga prinsipe ng Kakin at base yan sa ni-reveal ni Longi sa kanila mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Kurapika na alam ko na importante na mahanap natin kung sino sa mga prinsipe ang anak ni Beyond. Pero sa ngayon, ang kailangan muna nating i-prioritize ay ang malaman sa kung sino nga ba talaga ang target ng mga anak ni Beyond. Na ayon kay Longi, ay ang mga anak kasi ni Beyond, kasama itong si Longi, ay may nakalagay na marka ng sumpa na nasa likod ng kanilang dila na ma-activate kapag mamamatay sila. At hindi nila alam sa kung sino ang target ng sumpang ito kapag na-activate na. Kaya kailangan doon nilang mahanap ang mga anak ni Beyond at ang posibleng target nito para ma-dispel ang sumpa mula sa anak ni Beyond na posibleng aapekto sa Prinsipeng Wobble. Habang nag-uusap sila, ay lumapit naman si Oito kina Kurapika na sabing, sinusumpa ko talaga, wala talaga akong kahit na anumang relasyon kay Beyond. At kung kailangan daw niyang i-prove ang kanyang pagiging inosente, ay pwede naman daw siyang gamitan ni Kurapika ng kanyang kadena. Sagot naman ni Kurapika na wag po kayong mag-alala, Reyna. Hindi po kita pinaghihinalaan at hindi ko rin po nakikita na kailangan ko pa itong kumpirmahin sa inyo. Kaya sinabihan naman ni Kurapika ang servant na sabing, Shimano, pakiusap. Magprepara na po kayo ng pagkain. Sagot naman ito na masusunod po. At nang aalis na sana siya, ay bigla siyang bumalik at sinabihan si Kurapika na paano ko po ba ito sasabihin? Ang pangalan ko po kasi ay hindi Shimano, kundi Shimano. Nagtaka naman si Kurapika na sabing, tama nga po, yan ang tawag ko sa'yo. Shimano, diba? Sabi naman ni Bill na, alam ko na kung saan na ito patungo. Kaya sabi naman ni Shimano kay Kurapika na no po, hindi no. Sagot naman ni Kurapika na no? Kaya sabi naman ni Bill kay Shimano na sa tingin ko ay alam mo na siguro na mukhang hindi pa marunong si Kurapika sa pag-identify sa tatlo o dalawang uri raw ng pronunciation ng mga words mula sa lengguaheng Kakin. Kaya sagot naman ni Shimano na tama ka nga po siguro. Kaya sabi naman ni Kurapika habang pinipilit na i-pronounce ang tamang bigkas ng pangalan ni Shimano na no. Kaya paliwanag naman ni Bill na may unique daw kasing konsepto ang lengguaheng Kakin sa pagbigkas ng pangalan na nagdedepende raw ito sa gender ng may-ari ng pangalan sa kung paanong paraan bibigkasin ng kanilang pangalan. Ang Shimano daw kasi sa lengguaheng Kakin ay ma-identify na ang pangalang to ay mula sa lalaki. Pero kung ang pagkakabigas naman ay Shimano, ay ma-identify daw sa lengguaheng Kakin na babae ang may-ari ng pangalan na yan. Kasi ang vowel sound na letter U ay pang babae daw at ang O naman ay panlalaki. Kaya
dapat na Shimano ang pagkakabigas, hindi raw Shimano. Kasi babae raw si Shimano na servant nila. Pero wag na raw mag-alala si Kurapika dyan ayon kay Bill. Kasi minsan ay napropronounce naman daw ni Kurapika ng tama ang pangalan ni Shimano. Kaya sabi naman ni Kurapika na ngayon na sinabi mo sa akin ng tungkol dyan, di ko talaga maiwasang mag-alala. At habang nagsasalita si Kurapika, bigla namang parang may naisipan o naalala itong si Bill. Habang si Kurapika ay humingi naman ng paumanhin kay Shimano sa pagtawag sa kanya noon na Shimano instead na Shimano. Kaya sagot naman ni Shimano na ayos lang po, di naman po kailangan magpaliwanag o humingi ng dispensa. At nang umalis na si Shimano para magprepara ng pagkain, sabi naman ni Bill kay Kurapika na actually may isang bagay talaga na bumabagabag sa isipan ko. Kaya pinalapit ni Bill si Kurapika at may ibinulong siya. Bagay na gumulat kay Kurapika at sinabihan si Bill na hindi maaari. Kaya na may minutes later ay nilapitan nila ang Reyna ng Oito na sabing Reyna. Sagot naman nito na ano yan, paliwanag naman ni Kurapika na yung tungkol po kay Beyond. Tama ka po talaga. Mas mainam na alisin na natin ang issue na nasa isipan natin, di ba po? At para mawala na ang mga pagdadalawang isip, pwede po ba akong gumamit ng kadena sa inyo? Sagot naman ni Oito na oo, walang problema. Mas gagaan daw ang kanyang pakiramdam niyan. Nagawin na raw ni Kurapika. Nagpasalamat naman si Kurapika na sabing para masimulan po, tatanungin ko po muna kayo ng mga di gaanong kaimportanteng mga tanong at sasagot lang po kayo ng oo o hindi sa mga tanong na to. Ayos lang po ba yan sa inyo? Sabay pinalabas na ni Kurapika ang kanyang dowsing chain at itinapat ito kay Oito. Nasagot naman ni Oito na oo. In which ay sinimulan na nga ni Kurapika ang kanyang mga tanong na sabing ikaw ay isang lalaki. Sagot naman ni Oito na hindi. Ikaw ay 2 taong gulang. Sagot naman ni Oito na hindi. Ikaw ay isang babae. In which ay sagot naman ni Oito na oo. Ikaw ay isang ina. Nasagot naman ni Oito na oo. At so far, hindi pa gumagalaw ang dowsing chain. Meaning, nagsasabi ng totoo si Oito. Kaya nag-switch na naman si Kurapika ng method ng pagtatanong. At sabi niya rito na ngayon po, pwede po ba na ang isasagot niyo lang sa mga katanungan ko ay ang salitang oo. Nasagot naman ng Reyna na oo. Kaya nagsimula na si Kurapika sa pagtanong ulit na sabing, sa ngayon ay lumilipad ka po sa kalangitan. Sagot naman ni Oito na oo. Alinsunod sa instruction ni Kurapika na kahit anong klaseng tanong pa yan, ang ibabato sa kanya ay dapat na oo lang daw ang sagot nito. Dahilan na gumalaw ang dowsing chain sa pagsagot ni Oito na oo, na lumilipad raw siya ngayon sa kalangitan. This means na parang somewhat nagsisinungaling si Oito kasi hindi naman talaga siya lumilipad ngayon sa kalangitan. Kaya dagdag pang tanong ni Kurapika na sa ngayon ay nasa loob ka po ng isang ship. Sagot naman ni Oito na oo. Isang sagot na di nagpagalaw sa dowsing chain kasi totoo naman na nasa loob nga sila ng ship. Kasunod niyan ay sabi pa ni Kurapika na sa ngayon ay nakasakay ka po sa loob ng isang tangke. At sa pagsagot ng Reyna na oo, ay gumalaw ulit ang dowsing chain kasi hindi naman nakasakay sa loob ng tangke itong Reyna ngayon, kundi nasa loob sila ng ship. Ang sumunod naman na tanong ni Kurapika ay ang tanong na si Prinsipe Wobble ang nag-iisa mo lang na anak. Sagot naman ni Oito na oo. Pero medyo napapos muna ng saglit ang Reyna sa pagsagot nito ng oo. Gayunpaman, hindi gumalaw ang dowsing chain. Meaning, totoo na si Wobble nga ang nag-iisang anak ng Reyna. Medyo kinabahan naman si Bill habang nakatingin sa kanila kasi parang ramdam niya ngayon ang counting tension. Kaya nagdambang tanong ni Kurapika na ang prinsipe na natutulog dyan ngayon na nang di pa nga natapos ang tanong ni Kurapika sumagot na ang Reyna ng oo. Kaya napapos muna si Kurapika at nagpatuloy na sabing ang prinsipe na natutulog dyan ang kaparehong prinsipe na akay-akay ko noong in-interview niyo po ako sa loob ng hotel 2 buwan nang nakalilipas. Na matapos maitanong yan ni Kurapika ay di mo na gumalaw ang dowsing chain sapagkat biglang nagulat at napapigil sa pagsalita ang Reyna. Ang ekspresyon nitong Reyna ay bumigla naman kay Kurapika at napatingin siya sa sanggol. Si Bill naman ay kinakabahan pa rin at nagkaroon ngayon ng kaunting katahimikan at biglang nagsalita ang Reyna na sabing si Wobble ang aking anak. Ang sagot na to ay di naman nagpagalaw sa dowsing chain kasi di ito ang dapat na sagot na ibibigay ng Reyna sa tanong ni Kurapika. Kaya sabi ni Kurapika na gaya na po sa in-instruct ko kanina, sasagutin nyo lang po ang tanong ko ng oo. Di naman nakasagot kagad ang Reyna at nagsalita na sabing bakit? Paano mo nalaman? Si Shimano ba ang nagbunyag sa inyo? Kaya paliwanag pa ni Kurapika na di pinahalata ang kanyang paggagulat na si Bill daw ang nakapagsabi sa kanya tungkol dito. Kasi napansin daw ni Bill ang pag-iba-iba raw ng pronunciation ng Reyna sa pangalan ng Prinsipe Wobble. Kaya dito na nagpaliwanag si Bill na ang napansin raw kasi niya ang paraan daw ng pagbigkas ng Reyna sa pangalan ng Prinsipe. Kasi kung isang babae raw si Wobble ay dapat na ang pagkakabigas sa pangalan nito ay Wobble. Similar kay Shimano kasi babae si Shimano. Subalit kung si Wobble ay isa namang lalaki, ang
dapat na pagkakabigkas daw ng pangalan nito ay Wobble. Kasi yan ang unique gender name pronunciations ng lingwaheng Kakin. Subalit pagdating naman daw sa Reyna, ang paraan daw ng pagkakabigkas ng Reyna sa pangalan ng prinsipe ay parang kakaiba. Gumagamit daw ang Reyna ng gender neutral na pagkakapronounce ng letter B sa Wobble. Meaning, hindi Wobble, hindi rin Wobble ang paraan ng pagbigkas ng Reyna sa pangalan ng prinsipe. At sa simula ay dinededma lang daw ni Bill ang issue na to. Pero over time, ang paraan ng pagbigkas ng Reyna sa pangalan ng prinsipe ay parang nag-alternate daw na minsan ay Wobble, minsan rin ay Wobble. Kaya napasabi daw si Bill sa kanyang isipan noon na parang mukhang kakaiba yata ang pagkakabigkas niya sa pangalan ng prinsipe. Pero of course ay dinedma niya lang daw yun kasi after all ay ang pagkakaiba ng pronunciation gaya nilang ng Wobble at Wobble ay common naman daw na kahit nga ang mga native speaker mula sa Kakin ay di nga minsan nade-differentiate ang pagkakaiba sa pronunciation sa U and O na vowel na nasa pangalan para ma-differentiate kung mula ba sa lalaki o babae ang isang pangalan. Pero nung napag-usapan daw kasi ang topic na ito kanina, nung sinabihan ni Shimano si Kurapika na hindi Shimano ang tamang pronunciation ng pangalan nito, ay doon niya raw naalala ulit na diba nagsimula na raw ang Reynang Oito sa pag-alternate sa pagbigkas ng Wobble at Wobble sa tuwing minimension niya ang prinsipe right after daw nung nakasakay na sila sa Black Whale. Specifically, sa time daw nung unang sinimulan ni Kurapika ang paggamit nito ng kanyang dowsing chain. Kaya napasabi naman si Kurapika sa Reyna na siguro ay iniisip nyo po na in case na kung tatanungin ko kayo gamit ang kadena, kaya nyo ring sagutin ang tanong ko ng katotohanan na may nakatagong kasinungalingan nang di napapagalaw ang kadena dahil lang sa paraan ng pagbigkas nyo sa pangalan ng prinsipe. Kaya yan daw ang dahilan na nung sinimulan niya ang paggamit ng dowsing chain ay doon na rin daw sinimulan ng Reyna ang pagbigkas sa pangalan ng prinsipe na minsan ay Wobble, minsan rin ay Wobble. Para kung tatanungin niya raw ito gamit ang dowsing chain ay pwede lang daw nasabihin ng Reyna na si Wobble ay anak ko nang di mapapagalaw ang kadena. Kaya tinanong ni Kurapika ang Reyna na sabing kaninong bata pala ang sanggol na to at nasaan po ang anak ninyo ngayon. Kaya dito na nagpaliwanag si Oito na sabing ang sanggol na to ay anak na lalaki ng pinaka nakababata raw niyang kapatid na babae. At ang anak niya raw na babae na ang tunay na prinsipe Wobble ay pinaalagaan niya raw sa kanyang kapatid na yon. At di raw niya alam sa kung nasan ang kanyang anak at ang kanyang kapatid ngayon. Pero ang bata raw na naglagay ng kanyang kamay at dugo sa seed urn ritual ay ang anak niya raw talaga na babae. At pagkatapos daw nun ay swinap daw nila ang kanilang anak sa hotel. At ang nag-attend daw sa ceremony na sanggol na daladala niya ay ang anak na raw ng kanyang kapatid nung sa time na ito. So sa time na ito during sa interview ni Kurapika ang prinsipe na akay-akay ni Kurapika ay ang tunay pa na prinsipe Wobble. Pero after nyan sa hotel pa rin ay doon na pala swinap ni Oito ang prinsipe sa anak ng kanyang kapatid. Kasi ang pagkakaguhit ni Togashi sa original na Wobble ay ito mga kaibigan. At kung ikukumpara mo ito ngayon sa Peking Wobble ay may difference nga talaga ang dalawa. Kaya rin pa ng Reyna na dahil sa kanyang ginawa ay ang kanyang anak at itong anak ng kanyang kapatid which is ang kanyang pamangkin ay hindi na raw eligible sa succession war. Na sa simula ay inisip niya raw talaga na ang pag-commit ng treason na kagaya nito ay hindi talaga napapatawad. Nang hindi pag-participate sa succession war ay may kaparusahan daw talaga na napakabigat. Kaya ang ginawa niya pinagmukha niya raw na nag-participate pa rin sila sa pamagitan ng paggamit ng Peking Wobble. At kung darating man daw ang panahon na malaman nila na hindi pala sila eligible sa succession contest, pinaplano niya na hihingi lang daw siya noon ng paumanhin at magmamakaawa. Ito raw ang isang sugal na ginawa niya para makasurvive. Yam daw ang natatanging paraan na naisipan niya noon. So ito pala ang rason sa kung bakit wala pa ring Nen Beast na nagmamanifest sa sanggol na daladala ng Reyna. Na ang buong akala noon ni Kurapika ay dahil sa sanggol pa lang ito kaya hindi pa kagad ito nagmanifest. But the question is, nasaan ang tunay na prinsipe ngayon? Kasi once na nakalagay na ng dugo ang isang prinsipe sa seed urn, ay automatic na kasari na talaga ito. At kahit nasusubukan ng isang prinsipe na umalis kagaya sa ginawa ni Nakacho at Fugitsu para di na masali pa sa succession war, ay mamamatay ang isang prinsipe mga kaibigan. At yan ang dahilan sa kung bakit namatay si Prinsipe Kacho. Pero paano kaya kung ang usapan naman ay kung ang prinsipe ay hindi talaga sumakay sa Black Whale in the first place? Sa umpisa pa lang mga kaibigan. Posible ba kaya nabuhay pa ang tunay na Prinsipe Wobble kasi may specific range ang Nen activation ng succession war na papatay ng isang prinsipe kapag may aalis sa Black Whale hanggat sa hindi pa nagtatapos ang succession. Also kung naaalala nyo mga kaibigan ay sa simula pa lang ay may naramdaman na aura o sinister aura si Kurapika na parang nagmumula noon sa sanggol o sa bata. Pero agad na nawala ito and in the next minutes ay may kita na patay na ang guard na si Woody na pinatay ng silent majority. Kaya marami ang nagsasabi na ang aura na naramdaman ni Kurapika sa
sa scene na ito ay hindi mula sa mga Nen Beast ng ibang prinsipe na eventually napakita dito sa kanilang room at hindi rin daw mula sa Peking Wobble, kundi ito raw ang unang case ng pag-activate ng silent majority. Kaya ay naramdaman ni Kurapika noon ang isang sinister aura. Also may teorya rin na nagsasabi na baka ang aura raw na yon mula sa prinsipe ay mula raw sa sumpa na nakalagay sa Peking Wobble. Kasi may mga iilan na iniisip na ang Peking Wobble ay anak daw ni Beyond sa kapatid ni Oito. However, kung yun ang case ay may kita sana ni Kurapika ang seal o marka sa dila ng sanggol gaya sa kay Longgi, kung ang Peking Wobble ay anak nga ni Beyond. Ngayon, balik na tayo sa buong confession ng Reyna. Dito, sa kanyang pag-confess, pinapasok pala ni Kurapika si Sakata at Babimaina at sinabihan sila na gaya sa narinig nyo mula sa Reyna, walang kahit na anong kasinungalingan ang sinasabi niya. Kasi habang nagko-confess si Oito, ay tinapat rin ni Kurapika ang kanyang dowsing chain. Kaya sinabihan ni Kurapika sina Babimaina na mga outsiders daw sila dito at hindi eligible sa Succession War. At baka sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Matapos yun ay balik sa present, sa oras na 10 AM ng umaga, bumalik na ang mga nag-participate sa Nen class at ito ang final count ng mga nanatili pa rin. Kaya sabi naman sa isipan ni Kurapika na wala rong ibang nag-quit kundi si Slaka lamang na hindi naman participant in the first place. Sumablay ba raw ang kanyang strategy na ang inaakala niya na either ang guard daw ng first prince at ng third prince Zhongle ay ang mag-quit matapos niyang ma-announce na hindi eligible si Wobble sa Succession War. Na ang buong akala niya ay mapapababa na raw niya ang risk na pwede silang targetin ng iba pang mga prinsipe dahil sa announcement na yon. Pero mukhang hindi raw talaga magiging madali ang lahat. Gayunpaman ay wala pa rin daw siyang ibang choice kundi ay magpatuloy sa pagtuturo ng Nen sa kanila gaya sa nauna na niyang plano. Ang guard ng first and third prince ay pareho naman daw nakapag-verify na ang Wobble na kasama nila ngayon ay isang lalaki at umabot na rin kay Benjamin at Zhongle ang impormasyon patungkol sa pag-swap ng sanggol ng Reynang Oito sa sanggol ng kapatid nito. At kung sakaling kahit ang Prinsipe Benjamin lang daw ang unang titigil sa pag-target sa kanila, para sa kanya ay mababawasan na raw talaga sila ng posibleng piligrong makakaharap. At siguro, kaya nanatili pa rin daw ang first and third prince na mga guards na magpatuloy sa kanilang kasalukuyang status ngayon o sitwasyon kahit na alam daw nila na ang Wobble na kasama nila ay isang peke, dahil sa isipan nila, baka tinatago pa rin daw ni Kurapika ang tunay na Wobble na nandito lang daw sa loob ng Black Whale kasi may rights pa rin daw yon sa Succession War. Subalit, ayon din kay Kurapika na kahit ibahagi pa raw ng first prince Benjamin sa ibang prinsipe ang tungkol sa nalalaman nito sa Peking Wobble, ay still magdadalawang isip pa rin daw ang ibang prinsipe kung hindi raw iibahin ang pagtatrato ng first prince Benjamin sa party ni Kurapika. Still, kung may pakinabang pa rin naman daw sila sa third and fifth prince, ang kanilang alyansa ay magpapatuloy pa rin daw. At saka nandiyan pa rin naman daw ang letter na ibinigay ni Kacho sa kanila, which is ang letter na puno ng impormasyon tungkol sa Succession War na galing kina Kacho at Melody, na isa raw yun sa kanyang mga alas. Sa ngayon, ang kailangan lang daw niyang gawin ay ang ipagpatuloy ang pag-demonstrate sa kapangyarihan ng Nen dito sa mga servants at guards at ipakita sa kanila na may marami pa raw siyang mga mapapagkinabangan nila na importanteng impormasyon. Kasabay niyan, sabi pa ni Kurapika na habang gagawin niya mga bagay niyan, kailangan niya rin daw mahanap at ma-identify ang target ng mga anak ni Beyond. Pagdating naman daw sa lalaking sanggol na nandirito na kasalukuyang nasa trono bilang prinsipe o bilang isang fake Wobble, the fact na pwedeng ma-expose kagad ang sanggol na hindi ito ang tunay na Wobble sa pamagitan na ng pagtingin sa physical na characteristics nito, unless na lang daw kung may mag-i-examine sa sanggol na isang nagpapanggap na official pero assassin pala o may daladalang poison para i-verify kung lalaki nga ba ito o babae, ang risk daw na pwedeng manganib ang buhay nitong fake Wobble sa ngayon ay napakababa pa raw kasi kaya nilang i-anticipate ang scenario na yan. Ang problema raw talaga rito ay ang anak na babae ni Oito o ang tunay na Prinsipe Wobble, na kung sakaling ma-activate daw ang makapangyarihang post-mortem Nen na sumpa mula sa anak ni Beyond na nakatarget sa tunay na Prinsipe Wobble, ang sanggol na yun ay napaka-vulnerable daw talaga na hindi raw kayang depensahan ng sarili sa sumpa na papatay talaga dito. Kaya ang natatangin na lang daw na paraan na nakikita niya para maiwasan ang senaryo na yan ay ang ma-identify sa kung kaninong anak ni Beyond ang nakatarget sa tunay na Prinsipe Wobble at i-exercise daw ang sumpa na nakalagay sa anak na to. So balak din pala ni Kurapika na hanapin ang mga anak ni Beyond. Nadagdag pa ni Kurapika na wala raw silang idea patungkol sa iba pang detalye sa iba pang mga anak ni Beyond na tinutukoy daw ni Longgi noon. Hindi raw niya alam sa kung sino-sino ang mga target ng mga yon at ano ang mga conditions ng pag-activate ng kanilang mga sumpa. Nakapareho lang ba raw ito sa conditions ng kay Longgi? Kaya napasabi siya na di ba raw na mas mainam na lang o mas magiging madali ang lahat kung pupuntahan na lang daw niya mismo ang ugat ng lahat ng to. At yan ay
ang puntahan o i-confront daw si Beyond at alamin daw sa kanya mismo ang lahat. At sa sumunod na eksena, habang iniisip ni Kurapika ang mga possibility na yan, ay inilipit muna ang eksena sa labas ng Tier 1 sa cafeteria at dito sa isang secured room na kung saan ay may kita ang pagbukas ng isang pinto na kumuha ng pansin sa dalawang Zodiac members na sina Kanzai at Sayu na nakabantay kay Beyond. At dito ay napangiti si Beyond sa pagdating ng isang tao na sabing, "Oy, hinihintay talaga kita." At may kita na ang dumating ay nakasuot ng isang suit mga kaibigan na di pa natin alam o di pa ipinakita sa kung sino talaga ito, pero highly possible na si Kurapika ito. Kasi ang eksenang ito ay kasunod sa eksena na iniisip ni Kurapika na bakay mas mainam na puntahan na lang daw niya mismo si Beyond. Also, kaya rin naman ni Kurapika na ma-access ang prison na ito o ang area na ito kasi miyembro siya ng Zodiac mga kaibigan kasi siya ang pumalit kay Pariston. However, bago ipinagpatuloy ang eksenang ito na paghaharap nitong isa sa pinakahinihintay na tao ni Beyond, ay iniba ni Togashi ang eksena mga kaibigan at ang dumating dito sa sumunod na panel ay si Cleopatra na ng Supreme Magistrate ng Kakin. Meaning magkaibang eksena mga kaibigan ang pagdating nitong di ipinakita ang muka at nitong pagdating ni Cleopatra. Nasabi nito na gusto kong makipag-usap sa kanya sa pribado. Pwede ba kayong lumabas muna? Sagot naman ni Kanzai na hindi pwede. Sabi naman ni Sayu na ang trabaho namin ay magsilbing surveillance at tagabantay. Kahit na pareho kayong VIP rito, hindi pwede na hindi namin malaman ang sekretong pag-uusap ng isang Supreme Magistrate at itong international na political criminal. At kung naaalala nyo mga kaibigan, prior sa eksenang ito ay sa mga nakaraang chapter ay sinabihan ni Beyond sina Kanzai na may ipapa-arrange daw siya na isang meeting rito na may gusto raw siyang kausapin. At ang question ay ito na kaya si Cleopatra o ang tao kanina na hindi ipinakita muka? Well, di natin alam. Pero sabi rito ni Beyond sa pagdating ni Cleopatra na wala rong problema sa kanya na kahit makinig pa raw ang mga Zodiacs sa conversation nilang dalawa ni Cleopatra. Kasi may marami raw siyang sinampang kaso sa kanila at ang gusto niya lang daw talaga ay ang malaman ng resulta nun. Kaya nagsalita na si Cleopatra na sabing, "Simulan natin sa mga isinampang kaso ng V5 sa iyo. Ang lahat ng yon ay pinawalang sala na dahil sa pag-amin mo sa iyong mga nagawang criminal offense. At di ka na ililitis pa dahil sa mga kasong yon. At dahil daw dyan ay winala na rin daw ang international criminal offense na ginawa raw ni Beyond nung brinodcast daw nito sa lahat ang pag-announce ng kanyang paglalayag sa New World. Nasagot naman ni Beyond na ginawa lang naman nila ang lahat ng yan na ibasura o ipawalang sala ang mga kaso ko para makapag-focus na ako sa sekretong agreement na ginawa ko sa Kakin. Yan naman talaga ang plano, di ba? Na well, mas concerned lang naman daw siya sa resulta ng mga kasong isinampan niya. Na mga ilang kaso ngayon, sabi ni Beyond, na 1,000 ba raw? Sagot naman ni Cleopatra na 1,047. Long story short, ang lahat ng yon ay binasura ng Supreme Court. Bagay na nagpainis kay Beyond na sabing, "Seryoso ka ba? Lahat ng yon? Sigurado ka ba na tinignan mo ang lahat ng kasong isinampa ko?" Sagot naman ni Cleopatra na oo, binasa ko at review ko ang lahat ng yon. At ayun na nga ang resulta, ibinasura na ang lahat ng yon. Kaya sabi naman ni Beyond na mukhang hindi mo yata sineryoso ang trabaho mo at minamadali mo lang ang pagbasa sa lahat ng yon. Painis namang sagot ni Cleopatra na mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo. Alam mo ba kung ilang buwan ang ginugol ko para mabasa lang lahat ng yon? Kaya sabi naman ni Beyond na so basically, base sa pagbasura nyo sa mga isinampa kong kaso, inaamin na ngayon ng Kakin Empire na wala talaga silang intensyon na i-secured ang kahit na isang napaka-basic na human rights para sa mga common citizens ng Kakin. Sabi naman ni Cleopatra na hindi mo ba alam na ang pagre-respeto sa human rights ay nakasulat na sa konstitusyon ng Kakin? Natugon naman ni Beyond na at hindi mo rin ba alam na nagsampa ako ng kaso sa kanila kasi di nila sinunod ang nasa konstitusyon na yan? Una sa lahat ay may opisyal ba kayo na definisyon sa batas sa kung sino tinutukoy sa konstitusyon nyo sa word na human rights? Ang human ba sa human rights ay ang mga tao na mga common citizens o baka ay mga miyembro lang ng royal family o mayayaman? Huwag kayong umasa na pagkakatiwalaan kayo ng mga tao kung ang sinasabi nyong human rights ay hindi pala malinaw kung para ba ito sa pangkalahatan pati na sa mga karaniwang mamamayan o para lang ito sa mga mayayaman. Kaya paliwanag naman ni Cleopatra na bago ka pa nagsampa ng kaso tungkol dyan, ang lahat ng yan ay in-apply na. Ang Haring Nasubi ay gumawa na ng hakbang para i-revise ang Constitution. Regardless sa kung ano ang magiging resulta ng Succession War, ay may isa sa katuparan ang prinsipyo ng pagiging pantay ng mga may dugong maharlika at mayayaman sa mga ordinaryong tao lang sa mata ng batas. Kaya dito na ipresenta ni Cleopatra ang mga kopya daw ng kompletong records mula sa korte patungkol sa ni-revise na Constitution kasama na
na rin ang mga official na dinagdag at koreksyon sa revised constitution. Although kahit na ang pagbabago raw sa konstitusyon ay hindi raw agad-agad na magbibigay ng kapangyarihan sa kanila na makasuhan immediately ang mga membro ng royal family mula sa krimen na nagawa nila, ay makakaasa pa rin daw sila na ang bagong konstitusyon na to ay magsisilbing panakot sa mga membro ng royal family na itigil na nila ang paggawa ng karagdagan pang krimen. Gayunpaman, para raw sa kanya ay ang mas kinakabahala niya sa bagong konstitusyon na ito ay ang psychological impact na may ibibigay sa mga tao, sapagkat dahil sa ang bagong konstitusyon ay nagkukonsidera na equal ang mamamayan na may dugong maharlika sa ordinaryong tao, ang takot ng mga tao na nararamdaman sana noon pagdating sa mga member ng royal family ay hindi na raw mararamdaman pa ng mga normal na tao, bagay na magbibigay daw ng disadvantage sa pamumuno ng miyembro ng royal family ng Kakin. At ayon pa dito kay Kansai, na teka muna, ibig mo bang sabihin na kailangan pa naming basahin ang lahat ng mga dokumentong to bago namin ibigay kay Beyond? Nasabi naman ni Sayu na wala naman nag-utos sa'yo na basahin mo ang lahat ng dokumentong nandiyan dyan, bobo. Kailangan mo lang namang i-check kung may mga suspicious ba ng mga bagay na nakatago dyan. Sabi naman ni Beyond habang binabasa ang ibang dokumento na totoo naman ang sinasabi ni Cleopatra. Pero mas epektibo at mas mabilis sana itong maiimplementa kung galing sana sa bibig mismo ng hari ang utos na yan na pantay na sa mata ng batas ang mga may dugong maharlika sa mga ordinaryong mamamayan lang, lalo na sa topic tungkol sa human rights, na kung galing sana sa bibig mismo ng hari ang mga utos na to ay hindi na raw sana dadaan pa sa napakaraming proseso ang pag-revise sa institusyon at dadaan pa sa napakabagal na paraan. Sabay tinignan-tignan ni Beyond ang mga pahina na sabing, alam ko rin naman na mahirap talagang piliin ang mga advantages ng diktadorya at demokrasya. Matapos niyan ay binigay na ni Beyond ang isang dokumento na tapos na niyang mabasa na sabing, tapos na akong basahin to, ibigay niyo ng sunod nito. Sabi naman ni Kansai na grabe ang bilis mo namang magbasa, halatang nagsisinungaling ka lang at hindi mo talaga binasa ang lahat. Sabi naman ni Sayu, nang ibibigay ko lang sa'yo ay ang dokumento na random lang, hindi ang sunod na katabi ng dokumentong binasa mo ngayon. Hindi ako susunod sa mga utos dito. Sagot naman ni Beyond na ayos lang naman, wala akong problema dyan, kahit na ano pa yan, basta't printed text yan, okay lang sa akin, pampalipas oras ko lang naman ito bago tayo makarating sa destinasyon. Nainis naman si Cleopatra sa sinabing niya ni Beyond na sabing, ha? Pampalipas oras mo lang? Ganyan ka ba talaga nagmamadali sa death penalty mo? Tanda, alam mo ba kung gaano ako ka-busy na naghanap pa talaga ako ng time para magpunta rito sa gitna ng pagka-delay ng trial ng Nine Prince. Kaya pabirong sabi naman ni Beyond na narinig nyo ba yan mga Zodiac? Kilala ko ang batang to simula pa nung naiihi pa ito sa saluwal niya. Ganito talaga ang tunay nitong pag-uugali. Sagot naman ni Kansai na di ko alam. Wala din akong pake. Nasabi naman ni Sayu na ayos lang naman sa akin ang death penalty. At habang nagsasalita sila ay may kita ang scene dito sa labas ng Tier 1. At dyan na nagtapos ang chapter mga kaibigan. Ngayon ang tanong, ano kayang susunod na mangyayari sa 9th class at sa susunod na gagawing hakbang ni Kurapika sa paghahanap sa mga anak ni Beyond? Si Kurapika nga ba talaga ang kausap dito ni Beyond sa eksenang to? Kung siya nga ay ano kaya ang ibinunyag ni Beyond sa kanya? At ano rin kaya ang mga pagbabago sa plano na gagawin ng iba pang prinsipe matapos ang revelasyon na ibinigay ni Kurapika sa kanila? Well, yan at ang marami pang iba ay ang ating matutunghayan sa susunod na chapter, kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kita like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.